Sa usaping moral at spirituality, bakit kaya maraming politiko ang kapit-tuko sa kapangyarihan kapag sila'y nakaupo na? Bakit may mga alagad ng batas na hindi sumusunod sa batas na kanilang ipinatutupad? Bakit may mga abogado at huwes na kayang ipanalo ang ilang maimpluwensyang kriminal at madaling magpakulong ng mga pobreng akusado? Bakit may mga negosyanteng naging kagawian ng mandaya ng kanilang mga income tax return? Bakit may mga religious leaders na nasisikmurang ipangalakal ang salita ng Diyos kapalit ng marangyang buhay? Bakit may mga mayayaman na maramot at hindi kontento sa kanilang yaman? At bakit may mga mahihirap na habang buhay umaasa sa tulong ng iba at sa ayuda ng pamahalaan? Ang nag-iisang sagot sa lahat ng mga katanungang ito ay ang pag-ibig sa salapi o love of money, which is the root of all evil and not money itself. Love of money, according to the Holy Scriptures, causes some to wander from the faith, particularly from the Christian faith, and have pierced themselves with many griefs or sorrows. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Ang pag-ibig sa salapi ay katumbas ng labis na paghahangad ng makamundong yaman na isang uri ng pagkagahaman o pagkaganid o kasakiman na itinuturing ng Diyos na pagsamba sa makamundong yaman o material idolatry. Sa ganitong kalagayan, maraming tao, mayaman man o mahirap, edukado man o mangmang, relihiyoso man o hindi, ay nabibiktima ng maling motibo sa pagtakbo sa politika, maling pagpapatupad ng batas at hustisya, hindi tamang pagbubuwis, pangangalakal ng salita ng Diyos, pagiging hambog at maling pananaw sa kahirapan ng buhay. Kung kaya't isang seryosong babala ng ating Panginoong Jesus na umiwas sa lahat ng uri ng pagkagahaman o kasakiman, covetousness or greed. Ayon sa nasusulat, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At hindi nakapagtataka na isa sa mga ibubulid sa kaparusahan ng matuwid at makatarungang Diyos ay ang mga sakim, kasama na ang lahat ng mga magnanakaw ng kaban ng bayan, magnanakaw sa lansangan, magnanakaw sa loob ng establishmento, magnanakaw ng bawal na sandali, magnanakaw ng halik, at ang mga humihiram ng walang paalam. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 at 10. Watch out for more intriguing reviews at FG Live through Bishop TV 3 to 34.